Idol lang naman ako dito. Magandang hapon po mga kapatid at mga parents, mga friendship. Ating pong tatalakayin natin ngayon ang dabuhalang sakim na komersyalismo na umiira sa uling mga araw. Kung napapansin po nyo, ito po ay nasa Apokalipis, ang apat na kabayo, 4 horsemen na kumakaskas. Ang una pong kabayo ay itim, lagi sabong ng kamatayan. Ang pangalawa po ay pula, sabi-sab ng digmaan. At ang pangatlo po ay gray, sabi-hirap ng kahirapan. At ang apat po ay puti. Kaya kung pinabanggit po, pinagdiinan tong dambuhala, ibig sabihin po nun, yung pong kabayong gray na may dalang bola, dalawa, na may tali sa gitna, binawasiwas po niya yun nung makita po ito ni Apostol Juan. Ayan. Dalawa po siya na parang lato-lato na malaki. Parang kasi laki po ng suha. Ganyan po. Ay ibig po sabihin niya, kumakaskas siya sa uling mga araw, hindi naman dating yung ginagawa. Kapag po lahat ng paninda ay tinitimbang na. Timbangan po yun eh. Umpisa na po ng pagmahal ng bilihin. Pansinin po ninyo, ako, bibili ka lang ng saging, kinikilo. Gaibano, kinikilo. Bigas dati, salot, ngayon kinikilo. Wala na pong bagay na hindi kinikilo ngayon. Ultimo, ampalaya, gulay, lahat po. Bakit po? Tumakaskas po yung kabayo eh. Kahit sinong pangulo, hindi po talaga mapipigilan ng pagtaas ng bilihin. Hindi yun nila makokontrol. Kahit pa ang naglalagay pa silang SRP, Suggested Retail Price, hindi po nila yan makokontrol. Dahil po mayroon pong pang espiritu na nakokontrol yan, na nagdidikta sa mga tao. Gayun din po naman, kung payo tayo bayaran ng bill, pataas ang pataas. Lalo na po itong ating kuryente natin. Pataas ang pataas. Hindi na makontrol. Isipin mo. Ang disconnection po ang panakot nila sa mga tao. Kapag ito meron ka na, hindi mo na mag-iisip ka na. Dahil tsak puputulang ka eh. Walang pakiusap. Napakabagsik. Isipin mo. Kung ang gamit mo, halimbawa, yun at yun lang, tataka ka ba tumataas silang gamit mo? Di ba? At kung bumaba naman ang kuryente mo, hindi ka naman nagtipid. Bakit naman bumaba? O, di po ba? Di pa nagtataka. Ganun din po ang tubig. May hindi mga mapakiusapan. Kahit minsan promissory note na ayaw pa rin. Lalo na po ito ng pandemic. Isipin nyo. Maraming naputulan. Sa kahirapan eh. Mas mahalaga sa kanila yung pinagkakakitaan, yung kamagkapal ng salapi. Excuse me po. Kesa doon sa alam na tao na hindi kaya pa magbayad. Hindi ba nila naisip tayo bansang Pilipinas, mahirap na bansa? Dapat po naisip nila yan. Kasi nga po, kumakaskas po ang kabayo eh. Na panglobong taghirap sa panahon natin. Ayan po yan. At kahit naman po sino talaga ay lang. Pero nga po kung isang kaibigan, magre-reklamo sa akin. At kanya kuryente 5,000 lang. Buwan-buwan po tumaas sa 6,000, 7,000. Ang New Year po, tumaas po siya ng 10,000 binayaran niya. So nireklamo po niya. Ginawa naman po ng kampanya, pinalitan ng metro. Nung pinalitan po ng metro, bumalik po sa 5,000 dati. Ang tanong ko, sa inyo mga sobrang binayad mo, hindi mo ba marepan yun? Dahil sila may mali. Anong sagot po sa akin? Hindi na ibibigay sa iyo yun. Malabo nang ibalik sa iyo. Nakita nyo po, ang sakim na komersyalismo na umiiral. Yun po ba yung tama? Tama po ba? Hindi po ba sagisag ng sakim na komersyalismo po yan? Yung pagsaal, pagsiil sa mga tao naman nahihirapan. Hindi po ba? At marami po papatunay po tulong kartel ng bigas. Hinahag nila, tinatago po nila yan. Sakim sila eh. Sila makaman na maraming salapi. Yan po yung hag, pagtagag nila sa bigas. Kapag ka po medyo wala nang mabilat, tsaka po ilalabas nilang presyong mahal. Siyempre kakagat po tayo, wala tayong magbibilan. Di po ba? Tinatago po nila yan eh. Iba ini-smuggle para magkamal na malaking salapi. Ang dambuhalang komersyalismo umiiral sa panahon natin. Ganun din po yung sibuyas, kung natatandaan nyo. Mahal pa yung
sibuyas mo kaysa sa binili mong ilulutong ulam na baboy naman o baka. Pero po, nasan po yan? Di ba tinago po yan, bodega. Bodega, ang kasakiman nila. Ganun po yan eh. Kaya nung alam na nung silip na sila ng gobyerno, unti-unti na nilalabas at medyo nagmura na kumita na sila. Di po ba? At ganoon din po ang sili labuyo, dapat na 1,000, 1 kilo. Na dati mahihingi mo lang sa tindahan 3 piraso. Hindi po ba? Pero ano po nangyari? Sa Kims, gusto magkamal na salati. Ganun po yung mga illegal loggers. Wala po silang pakialam. Kung lumubog ang lupa mo, magkaroon po ng landslide. Kaya po kada bumabagyo, may landslide po tayo, may namamatay, may nadadaganan. Sa Kim, sa malaking kita ng mga troso, pang-export. Di po ba? Walang halaga sa kanila. Nakita niyo po sa Ormoc, nung bumagyo, patay ka na, lalo ka pa namatay. Inanod po yung mga nicho. Inanod po yung mga bangkay, natabunan ng tubig. Bakit po? Eh wala na po sumisip-sip sa lupa eh. Putol na po lahat ng puno eh. Sipin po ninyo, di ba kasakiman yan? At hindi naman po napapalitan ng tanim. Ganon din naman po yung mga bakanting lote, yung mga lupa, gagawin po yan townhouse, gagawin pang condominium. So, nasasara ang kanal. Ganon din po yung hangin natin, populasyon po natin. Sakim na komersyalismo, mag-aalaga ng mga piggery, mga manok. Na halos minsan napapadaan sa TV na nagre-reklamo dahil sa mabawang amoy, malanga, wala silang pakialam. Basta sila magkamal sila. Ang salapi. Ganun din po yan. At sa mga illegal loggers naman, ito lang ang sabi sa Apocalypse, ang sumisira ng kalikasan ay bubulutin ng Diyos. Nilalang po niya yan, maganda ang mundo. Tandaan niyo po yan. Kapitong araw nagpahinga po siya dahil sinabi niya lahat ng pawang ginawa ko ay maganda. Kaya siya nagpahinga. Alam niyo ba, mga early 60s yata o 50s, meron pong naglanding na tao talagang interesado sa mundo. Sinulan po niya ng camera ang lupa eh. Kapag gold po ang tingin eh. Bakit po gold? Gold sa mga damong nagliliyab sa ganda ng berde. Napakaganda po ng mundo. Napakaganda po ng lupa. Nagniningning sa berdeng mga dahon, mga damo. Pero ng mga 20 years ago, umakit ulit siya. Nagniningning sa basura. Di po ba? Ang mga fish coral natin nasisira, binibenta. Kaya wag po tayong magtaka eh. Tinabi nga sa mga ibon na lang, wala madadapuan eh. Dahil pagputol po ng puno, sa malaking kikitain na sa sakim na komersyalismo, lambuhalang komersyalismo, wala na silang madapuan eh. At yung mga ahas, lumulusod na dito po sa syudad, ang mga buhaya, nangangagat na ng tao. Eh, mga pamamahay po nila, sinisira na din ang sakim na komersyalismo eh. Wala na silang matira eh. Siyempre, saan po tatakbo yan? Lalo yung mga ahas. Sino ba may kagagawan? Di ba po ba ang mga sakim sa pagkita ng mga salapi? Di po ba? Isipin po ninyo. Tumaas lang ang dollars, taas lahat ang bilihin. Taas ang gasolina, taas lahat ang bilihin. Puro lahat. Ang globong sakim na komersyalismo ang umiiral sa mundo. Yan po ay hula naman sa Apocalypse. Yan. Kaya wag po tayo magtaka, wala pong makakakontrol dyan. Kahit sa niya, kahit anong convention, ahensya ng gobyerno o pangulo, hindi po yan makakontrol. Ang SRP suggests sa retail price, lumalabas po lang po yan. Tingin ko, pag Pasko, at bagong taon, monitoring, after that, wala na eh. At may mga tao po tayo, mga talagang mga tindero. Sila na nagtataas sa sarili nila eh. Sila na eh. Punta ka sa ibang tindahan, bumili ka, mura ng piso, sa kabila mahal ng piso. O di po ba, kasama siya sa sakim na komersyalismo? Pwede naman ipantay, pero mas mahal sa kanila. Di po ba? Kaya yun po yan, pang-globong problema nating mga bansa. Napakamahal ng bilihin. Punta ka po sa Japan, napakamahal ng damit. Napakamahal din ng bilihin, ng pagkain. Ganun din po yun sa Canada. Yan.
Lalo na po sa Somalia, lalo naman dyan, wala na makain ng tao dyan. Sa Papua New Guinea, wala na rin po makain ng tao dyan. Dahil sa kanya-kanya sila eh. Yung pagre-rebelde ng mga tao ron talagang kinabababa na ekonomiya nila eh. Gustong kumita sa masamang paraan sa Somalia, yung mga pirata, gusto magkamal ng pera. Sako po sila ng mga dambuhalang sakim na komersyalismo eh. Sila muna bago mga tao. Yan po yan. Yan po yan mga natatanda natin. Yung mga talaga may mga sila na lang mismo nagtataas. Pag tumaas ang isang produkto, pagtataas din ang isa eh. Hindi po ba? Pag tumaas po ang arena, nagtataas ang asukal. Hindi po ba? Ito nga, ito nga nararamdaman ko pati asin yata eh. Tataasan na rin ang presyo eh. Isipin mo. Kaya yan po sinasabi sa inyo, ang dambuhalang sakim na komersyalito na unti-unti pumapatay sa mga tao. Hindi po yan mapipigilan. Dahil ang kabayo po sa Apokalipsis, patuluyang kumakaskas. Masusugpo lang po yan kapag isang kabayong puti na may dalang espada, tatagpasin sila pare-pareho sa araw ng paghuhukom ng kumakatuan si Jesus. Ibig sabihin po niya, symbolical, ito po ay yung mga hindi na iiral sa bagong langit, bagong lupa. Mawawala na po lahat dyan. Puro paglalaan ng Diyos. Isipin po niyo yan. Ano po ba ang natin pwedeng masabi? Lahat na lang po ngayon gumagawa ng pera. Dahil sa hula, ang mga tao sa huling maaraw may biging sa salapi. Naaakay po silang sakim na komersyalismo. Di po ba? Yan po yung mga pahirap. Kapag ang tao naghihirap. Sa mga gamot na lang. Ang mahal ng gamot, di ka makapagpagamot. Sila muna kikita bago ikaw mamatay ka sa sakit mo. Kung hindi mo kaya, bilhin ng gamot mo. Di po ba? Kalat po yan eh, sa kinadambuhalang komersyalismo. Akala lang natin, nalilibang tayo sa lahat ng hindi natin namamalayan, minsan sila na lang tataas ng presyo. Yan. Tingnan nyo po pa tayo, mga expired na dilata. Papalitan po ng sale yun ng ng expiration. Adjust pa nila yan. Wala silang pakialam kung mapalis yun, kainin mo, ganito, ganyan. Yan po yan. Mga dilata, sakim na komersyalismo pa rin. Yan. Ganon din po yung mga pagbibili ka ng mga puta sa haluan ng bulok. Pagbibili sa bahay, bulok pala. Sakim na komersyalismo pa rin ang umiira sa kanila. Tuloy ang pagkaskas ng kabayon. Kulay gray na yan. May dalang bolang bilog na malaki. Ayan po yan. Kaya wag po tayo magtaka. Hindi yan matipigilan. Kaya wala po tayo. Pero huwag po tayo mawala ng pag-asa. Bakit po? Sabi po ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Yan po ang binabanggit ng ating Panginoong Jesus sa Mateo. Napalad ang mahirap, sila dinalakay ko na po ito Sila nakikita lang kaharian ng Diyos. Ang nagugutom, bubusugin ng Diyos. Kapag nawala ng katarungan, aalimin ng Diyos. Ang may mabuting puso, nakikita ang Diyos. Ngayon, sige, panahon nila ngayon Pero kapag sila, binalis na ng Diyos, wala na po lahat siya. Kaya na maibigay ng Diyos yan Kaya nga po dalangin natin Ama namin na sa langit ka, sambay ng ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo na magbibigay ng lunas sa buong sangkatauhan. Lahat po yan lilipulin ng Diyos. Lahat ng may mga sama, lahat po lalo ng mga sakim sa komersyalismo na yan nagpahirap sa tao. At yung mga kabayong kumakaskas, tatagpasin po ni Jesus yan sa araw ng paghuhukom. Kaya maging mapagbantyag po tayo. May dahilan po kung bakit marami natutulog sa kalye. May dahilan po bakit nagugutom. May dahilan po bakit may namamatay. May dahilan po bakit may naaapapi. Tingin po tayo sa paligid natin. Lahat po yan may sagot kung bakit nangyayari yan. Hindi naman dapat. Ayan po yan. Susunod pong topic natin
Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit niya hinahayaan magdusa ang tao? Yan po yan. Abangan niyo po yan. At ang mga daigdig ng mga espiritu, mahika, black magic, encantador, sino sila? Alamin din po natin yan. Yan. At ang babaeng patutot po, no, lagi ko pong na i-discuss. Ang babaeng patutot, nakaupo sa harap ng mga hari o sa kanilang dugo. Ayan po. At ang katapusan po ng sanlibutan. Marami pa po hindi pa ako mawalan ng topic Gusto ko po pag ako nag-content, may tao natututuan sa akin Kaya kung magtatyaga lang po kayo, hindi ko po ito ginagawa para sa sarili ko Utos-puto ng Diyos Oh. Gusto ko po pag gawa ng content, mag-like kayo, hindi kayo ma-like, manood kayo, na ipahayag ko yung sinasabi ng Diyos. Yan, nasa inyo na lang po yan. Gusto ko po makabuluhan. Yan lang po naman sinasabi ni Facebook ni Meta. Kung kayo gagawa ng video, yung very beneficial, may mapapakinabang, may makukuha, may matututo, may makaalam ng kaalaman. Kanya-kanya po ang mga content creator ngayon. Hindi po ako nag-aangad ng pera. Sa akin kung ano po mas para po halaga po sa akin kung ano ibibigay ng Diyos sa akin. Hindi po ako nagbablog para kumita. May hanap buhay naman po ako. Nandiyan po aking mga anak na tumutulong sa akin. Hindi ko po ito ginagawa dahil sa pera. Dahil po ito ay laking pinag-aralan na binaano ng banal na espiritu na ihayag mo ang iyong nalalaman. Utos po ni Meta, video na may kabuluhan, na may makukuhang aral ng mga tao. Ayan. Kaya sana po, maunawaan niyo. Sa susunod po, makita-kita ulit tayo rito. Salamat po. Dagan salamat po. Og mabuhay. Salamat.